Hello po, magandang buhay po sa ating lahat. Dini muna po ako dumiretso sa aking propagation area at nagkape-kape muna po ako at ang sounds po natin uli ay pukpok po uli at kung ano-ano sa garden. Dini po muna ako sa aking propagation area. Nagkakape-kape po muna ako. Dala po ako ng 3 maliliit na tinapay. Busy pa po yung mga nagagawa din sa pinagagawang bahay. Medyo maingay pa po at nagpupukpok. Marami pong ginagawa. Kaya dini po muna ako sa gardens, propagation area. Nagkakape-kape po muna. Mamaya na lang po ako babati ng ayos. Ito po yung kanilang bahay na ginagawa. Medyo malaki din po. Kaya po medyo maingay po pag nagagawa. Marami pong pinupukpok. Pero okay lang naman po yun. Yan, nakatiming na po tayo. Medyo tahimik po muna. Siguro po ay breaks. Bati muna po ako. Magandang buhay po sa ating lahat. Yan po, ang background naman po ay tilaok po ng manok. Tilaok naman po ng manok ang naging background. Pero tahimik po muna, break po siguro ang mga manggagawa. For today's video po, ang gagawin po natin ay ayusin ko po yung aming pong harapan ng bahay kasi po napakahaba na po ng mga damo uli. Ay binabalak po akong itanim. Siguro po ang itatanim ko po doon po ay dwarf snake plant. Mas gusto ko po kasi yung hindi masyadong mataas ang halaman na nasa harapan ng bahay para po malinis pong tingnan. Kaya yun po ang ilalagay ko. Nag-iisipan ko pa po kung ano po ang magandang pwedeng itanim pero lilinisin ko po. At tapos na rin po naman ang pamumunga ng aking kalabasa kaya akin na rin po siyang aalsin kasi ang mga dahon po niya ay halos tuyo na pero may ilan pa po akong pwedeng ma-harvest saka yung pong aking pinalaki para po mas masarap daw po yung talagang magulang para po sa ginataan. So kung ano man po ang sisibol po ulit doong halaman na gulay ay yun po ulit ang aking alagaan. For the meantime po ay akin po munang aalsin na po dahil tuyo na po ang mga dahon kasi sobrang init na po, summer na po. Ito po yung kalabasa na nakatanim po doon sa bakod. Mapapansin po ninyo na halos tuyo na po ang mga dahon. Kaya po binala ko na po siyang alisin. Pero bago ko po alisin ay i-harvest ko po muna yung natitiring ng bunga. Nakakatuwa naman po ang kalabasang ito dahil talaga naman pong napakadami pong biyaya na ibinigay sa amin na bunga. Marami na rin po ako nabigyan. Ito po yung kaniya pong mga natitirang bunga. May pinalaki pa po ako at talaga pong pinagugulang ko. Magwantes po muna ako para po pag pinutol ko po yung dahon po ng kalabasa, hindi po ako mangati. Okay, start na po tayo.
po ang aming bakod ng bahay. Naalis ko na po yung aking kalabasa kasi po tuyo na po. Malinis na pong tingnan. Maganda rin naman po siya pag po may gulay na mutubo at nagbibigay po naman ng bunga. Hinahayaan ko lang po. Pero pagkaka natapos na po ang kanyang pamumunga, yan, inaalis ko po ulit. So, ito po yung aming bakod. Doon po nakatanim dati yung ampalaya, yung melon, at saka yung pong huli po itong kalabasa na ang dami-dami rin pong naging bunga. Ito po yung kalabasa pong na-harvest ko pa po. Kita po ninyo, magugulay ko pa po. Yan po, gagawin ko pong gulay na bulanglang. Yan, pwede na po tayong kumain. Luto na po ang gulay na bulanglang. Kain po tayo. Init po, kaya hindi po muna ako makapag ng damo. Medyo inabot na po ng init ng araw, kaya bukas na lang po ng umaga. Bukas ko ng umaga po sisimulan. Hello po, maaga po akong gumising at para ko po nga ngayong ayusin po ang harapan ng aming bahay. Hindi pa po mainit, maaga pa po. Punta po uli ako sa labas ng aming bahay at mag-uumpisa na po uli akong ayusin po yung harapan. Alasan ko po ng mga damo. Alam ko nga pong tamnan yung aking dwarf snake plant o kung ano man po ang pwede kong mailagay doon sa harapan ng aming bahay. Natapos ko yung isang side ng aming bakod, harapan ng bakod. Kaso sobra-sobrang init, kaya pansamantalang tinigil ko muna. Talaga naman pong napakainit po ng labas ng bahay at saka ang loob ng bahay. Kita po nyo, talaga pong tirik ang araw. Kaya po pansamantala munang hindi na ituloy ang ginagawa doon sa kabilang side ng aming bakod kasi po mahirap din po pag tinamnan ko po at talaga pong sobrang init ay masasayang laan po. Kaya posible po na after na po ng tag-ulan, saka ko naman po siya tamnan ng mas maganda. Pag po tinamnan ko pa nung snake plant, matutuyo din po. Sayang laan po ang itatanim ko. Lilinisin ko na lang po ng maayos na maayos. For the meantime po, since talaga naman pong sobra-sobra ang init, ay naisipan ko talagang paglagay na ng unti-unti ng tubig sa mini pool at nakaset na siguro talaga ako mag-swimming. Hahanap lang po ng makakasamang mag-swimming. Baka tayo po ninyong mag-join. Tara po, swimming po tayo.